meron akong itatanong. Ano nga bang karim-harim na krimen na napapanood natin sa mga police reports, sa mga programang balita sa telebisyon? Masaker na bunsod ng kaadikan at depresyon? O mga taong nag-aabang lang ng jeep at bigla na lang masasagasaan? At ang kanilang mga dugo ang katawan natatakpan ng mga maliliit na kwadradong piksel na siya ring madalas na kumukubli sa mga bahagi ng mga pelikulang Hapon na paboritong panoorin ng isang nasa likod ng salamin na yon. What are you doing, step bro? Yamite! Pero sa lahat ng yan, wala na yatang mas kalunos-lunos pa sa ganitong eksena. Sa tambakan ng basura, mga nagkakalkal ay may makikita. Hihilayin ang isang sako at doon malalamang may laman na malambot at parang basa. At matutuklasan nila ang nasa loob. Isang sanggol na alam mong bagong panganak pa lamang. Dahil nandun pa yung tali. At basta na lang iniwan. Sanggol na basta na lang tinapon para bang patay na kuting o tuta na isisilid lang sa kahon, bag na plastik o anumang maaring pagsakluban. At basta na lang iniwan upang mamatay. Mga inosenteng nilalang na walang kalaban-laban, walang muwang, at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon. Dahil biktima na ng makasarili at makasalanang intensyon. Hindi mo mapigilang magtanong, sino kaya ang nagtaboy sa kanila? Ano ang sitwasyon na nagsilang sa kanila? At ano bang antas ng bumabalot na komplikasyon? Bunga nga ba ito ng bawal na pagniniig? Pero bakit inosenteng buhay ang kailangang tuldukan ng kanilang kalokohan? Sa ating kwento ngayong Lunes ng kababalaghan at kakatakutan, mga kapatid, ang mga uha ng mga sanggol na pinabayaan na lang upang mamatay ng basta na lamang. Madidinig mula kabilang buhay. Hindi lang gatas ang kanilang daing, katarungan, yan din ang kanilang hiling. Mga kapatid, ngayong Lunes sa Sana Lourdes, ika-22 ng buwan ng Hunyo, atin na pong pakinggan ang kwentong sinulat ni Didit Tanhuakyo Marasigan. Ang dulang pinamagatang Mga Anak ng Bangungot.